Hello? Hello po. Hi, good morning, good morning. Good morning po. Rinig po ba ako? Very Or, loud, very clear. I like how you sound. Good morning. good morning po ulit. Yeah. What's your name? Angela po. Angela. Angela, ilang taon ka na, ma'am? 30. 30. 30. 30. And you're calling from what part of the world? Cebu. Cebu. What part of Cebu? Sa northern part po ako ng Cebu. Okay. Okay lang, Cebu na lang, no? Opo. Okay naman, no? So, how are you nung bagyo? Okay naman po. Medyo nakaka-recover naman po somehow. Ang Cebu back to somehow normal, pero I couldn't say for other persons otherwise. So, may mga area pa din po kasi kami nakikita na parang ground zero na po. Talaga? Lumilipat na lang din po talaga sila ng bahay. Kasi, Grabe, yun nga no? po. And Mm-mm. that's really sad. Mm-mm. Papas ka pa naman, no? Yes po. Kaya Bakit? medyo nakakabaliw din. Nakita ko yung mga pile up of cars eh. Opo. Actually, may mga dito po sa Cebu, may mga insurance company na din po na nag-bankruptcy na din. Siguro because of that. They just filed the bankruptcy. BA and K. Pinal po talaga. Ano na? I'm sorry? Ano po yun? Talaga? They filed the bankruptcy? Is that what you're saying? Na hindi po. Madami na pong insurance company here sa Cebu po na nag-run for bankruptcy. For that sole reason. Kasi madaming kotse, madaming nagpasaya. Kaya nga, they filed for bankruptcy. Mm-mm. Okay. Well, ay nako, dami kasing korap sa bansa natin eh. Mm-mm. Yun po eh. Anyways, we're not here to talk about them. Let's talk about you. Si Angela, 30 years old from Cebu. Cebuana ka, Bisaya? Yes po, sa Bisaya po. So sa mga nakikinig po na Tagalog, pasensya na po talaga kung medyo matigas po yung... It's yung okay, but you are so fluent in English, yung mga Cebuana. Baka po, hindi ko naman din po nagbubuhat ng sariling bangko. Hindi Pero kasi baka yung intonation ninyo, pasok sa English eh. Okay, it sounds really good. Yeah. Ang alam ko lang sa Cebuano ay ano, kaluoy, dili kaluoy, yun lang, wala nang iba. Hello. Opo, yun po. Kaya nung bagyo, nasabi ko yan, kaluoy. Kawawa, di ba ang kahulugan ng kawawa? Yes po, tama po. What do you do, by the way, Angela? Virtual assistant din po ako. I work from home. Okay. Are you married? Do you have ano ba? Yes po. I'm married for 7 years now. 7 And years. then may 2 kids po kami. Okay. Okay. Yun po. So, hindi po. Tumawag lang po kasi talaga ako kasi medyo, parang naguguluhan lang din po in the sense na baka may marinig ako na other advice, not from the people closest near me, but from the other perspective din po. So, I'll do my best. yun naman po. So, yun na. For a little bit of background po, married po ako for 7 years and then ako din po yung breadwinner sa family namin for almost mga 6 years na din po. Well, So, what's with your husband? wala po siyang work. Why? Medyo nagsa-struggle po kasi siya to keep a work. Ano po? Dala ko I'm sorry. I didn't catch that. Ano po? Nagsa-struggle po kasi siya to keep a work. So, kung makahanap po siya ng work, minsan hindi po nagtatanggal after a few months. Nag-resign When was po. the last time he had a job? 22 po. 2022. So, ibig sabihin, 23, 24, 2025, it's not that he is struggling to keep a job. It's just that hindi na siya kumuha ng trabaho. Yes po. Oh, iba yon. Iba yung struggling ka mag-keep ng work at saka dun sa hindi ka talaga naghanap. Hindi naman po kasi nung year 22 and before pa ng year 22, those were the background po ever since. So, since 2022, in and out of work po. Yeah, pero 2022, yun ang last
to present, 2025, hindi na siya naghanap ng work. Wala na din. Wala. Okay. So, yun. It's not because, anyways, hindi ko alam kung yan yung pag-uusapan natin. Baka nakikialam lang ako. Hindi na po. Kind of connected po siya. Pero, Sige ma'am, tell me your story po. yung feeling po kasi na parang, kasi right now we're in a situation with the bagyo nga po. Siguro for financially, of course, we'd have a problem. And then, emotionally po, by November, nakunan din po ako. So, parang I did not have a time to recover, to breathe. Kasi I have to step up and then go back to work. Yung parang ganun po. So, when I belt out my frustration, sinabi ko po yung mga frustration ko sa kanya, yung ganito. Parang, pinaramdam po kasi sa akin na parang wala akong right ma-frustrate. What exactly did he say? Parang po na, parang kakanood mo yan ng movies kasi ganyan ka, kakabasa mo yun ng mga ano, parang ganun po. Yung usual na saying po na kakawatpad mo yan, kakanood mo yan ng mga movies, nakakita mo, natutunan mo yung mga ganun. Kasi po hindi po ako nagre-reklamo ever since. Hindi naman po kasi mahirap sa akin na ako po yung breadwinner. I mean, I'm okay, I earn well. Pero po kasi aabot ka din po talaga sa point na mababurnout ka. So, yun, ganun po. And then, I did, with the situation right now that we're in, mahirap po kasi siya kasi parang I feel like ako lang yung mag-isa. And then, nung siya na yung nahirapan sa buhay, like hindi na nga siya nakakapag-work, hindi na siya nag-earn for us, to provide for us. Ako yung nag-step up. So, may backup plan po siya na ako. And then, kung ako po yung magka-problema or ako yung po yung may emotional na hindi ko po kaya mag-function, wala po akong anyone. You don't feel like there's partnership going on, right? Yes po. Have you told him that? Opo. Ano sabi niya? Yun, sinabi lang niya. So he practically just invalidated you. Parang ang sa kanya po kasi tumatahimik lang po siya. Parang hindi na siya nagsasalita. I don't know din what's going on. Batugan ba siya? I mean, you can tell me this categorically. Ano po ba yun? Sorry po. Ano po ba yun? Batugan ba siya? Like yung lazy po talaga? Yeah. Hindi naman po. Kasi yung structure po naman talaga sa bahay namin, or nung ako po talaga yung step up to work, parang nagkapalit po kami. Ako yung masculine sa relationship, yung nagpo-provide. Then siya din po yung feminine sa relationship na siya po sa household chores. Okay. And then wala naman po kasing problema kasi for the past few years naman po, it works. Parang mas okay kasi sa amin na siya yung sa bahay kasi mas marunong siya, mas skilled siya. Kung yan ang setup ninyo at okay kayo dyan, I mean, there's nothing wrong. I mean, if the two of you agree that you're going to provide the bread and siya will just have to take care of the household, there's nothing wrong there. It's just that it's not what you need right now. What you need right now is someone you can lean on to. So there goes the problem. Yes po. Kasi kung yes ma'am, go ahead po. Ang sinabi ko po kasi sa kanya, hindi ko naman po sinasabi na, parang ang sinabi niya po kasi sa akin is parang, hindi ko lang alam ano term yun sa Tagalog, pero parang, hindi, nanunumbat daw po ako. Parang ganun. Parang, sinusumbat mo na sa akin, ganun. Yung mga nagawa ko daw po. Pero in reality, I'm sorry, hindi. Were you? Hindi po. Kasi hindi, ang pagkasabi ko po kasi sa kanya, pinakita ko po sa kanya na, hindi mo ba na-realize na I have your back for almost for the past few years nung wala ka pong family, nung nagka-problema siya sa family niya, ako po yung naiiwan sa kanya. Tapos ngayon na ako yung ganito, wala ka. Okay, wait lang. Hindi ko makuha yung context din. Ano yung ako yung ganito ngayon? Anong meron? What's happening right now? Yung parang yun nga, yung gusto ko na po minsan magpahinga. Gusto mo naman siya yung kumuha ng lead role. Yes po. Okay.
Kasi para po sa akin parang enough naman po siguro yung yung 5 to 6 years almost, mga ganun. Or ilang years ba? 4? In reality, in 4, mga ganun. Yung sa akin lang naman po, kasi kahit makita ko lang po mag-effort. So kumbaga, gusto mo baguhin naman lang na refresh. gusto mo naman na ikaw naman yung domesticated at siya naman yung kumbaga yung kumbaga gusto mo ng option na ikaw naman yung taga-sinop at siya naman ang taga-pawis. Is that accurate? Hindi po. Gusto ko partner kami. Yung dalawa po kami. Kasi hindi naman din po ako nag-aim na mag-work din po talaga siya agad-agad. So, okay. Wait lang. Naguguluhan ako, ma'am. What exactly do you want him to do then? At least show some effort lang po. Kasi po, What exactly efforts do you want from him? Kasi ganito, Magbago. I'm sorry, ma'am. Ang nakikita ko po ngayon is that you take care of the finances, you provide that, and he takes care of the house. I mean, if you're delivering and he's delivering, there should be no problem. buti po sana kung perfect din po yung pagka-deliver din po sa household. You cannot expect, he will have to learn that. I don't mean to throw shades at this, but he will practice. It's not his second nature. Yun ang ano doon. Yun ang point doon. Gets ko po yun. So, yun naman po. And then, yung isang part po kasi, parang, yun nga, yung mga little sacrifices namin, or rather, sa akin, sa sarili ko, hindi niya po kasi nakikita. So, pag kinakausap ko siya, parang sinasabi Mami, niya na, tell me about those. Ano yung mga little sacrifices na yan? Make me understand it. I'm having a hard time. Okay, ganito. Paliwanag ko muna sa kung paano ko naiintindihan. Then maybe you can just do some supplemental information. Kung usapan ninyo that he stays at home and look after the children and you provide yung financial needs ninyong dalawa, whether he is perfect with his role or not, walang mali doon kasi usapan nyo yun eh. But that does not stop you from being domesticated din kasi mag-asawa pa rin naman kayo. wala naman, to be honest din po kasi, Papa Jack, wala naman po Opo. kasing usapan na nangyari. Pero setup niyo po yun. Kasi ikaw nagsabi sa akin, okay po ako. Walang problema sa akin because I'm Naging okay na lang po kasi ako kasi ikaw hindi yung ko din magulo, po kasi Angela. Ikaw yung magulo. Hindi po, ganito po. I-clear ko po. So, nung time po na hindi po talaga siya nag-work, bigla lang po talaga siyang tumigil mag-work. Hindi niya pa ako tinanong kung kaya ko po ba. So, basically, parang wala po kaming pinag-usapan. Yeah, parang but binigla na I'm lang. sorry, but you said kasi kanina, kasi if you said this to me, he probably felt like or maybe, inassume niya na okay. Kasi sinabi mo naman sa akin eh. Okay po sa akin, wala namang problema because I earned well. Yun ang sinabi mo. So if that is your disposition, hindi kaya iniisip niya na okay na lang kasi yan ang setup ninyo. You don't have to talk about this if the setup works. Yun nga po. Kaso, yun nga, yung emotional part po kasi parang missing din. Yung pag siya po kasi yung ano po ba sa term sa Tagalog? Pag siya po yung nag-labor work sa bahay, hindi naman po kasi siya like yung understood ko po, na-mention mo po kanina na it's not their nature, it's not the man's nature to nurture, yung mga ganun, to take care of the house. I didn't say that. Pag yan ang sinabi mo, iba na yung context. I said it's not his second nature. That's what I said. So yun po. I did not say that it's not his nature to nurture kasi we can all nurture. Hindi po kasi po din yun yung nakita ko eh. So parang ang So understood ko na nakukulangan ka pa rin sa dinideliver niya. parang gano'n na din po. And then pag siya po yung nag-labor works, puro parang may mga nag po kasi here and there. Alam, yung parang mainit yung ulo palagi. Ganun po. Like, ano yung mga nag na, what are those that you consider nag? Yung parang mainit po yung ulo niya po palagi. Pag may natatapon lang na ganito, parang
yada yada, ang dami na pong ano. Pero hindi po kasi ako pinalaking ganun din po eh. Pag may mga liit na bagay, pag nasolusyonan po, don't make it a big deal. Pero pag kasi sa kanya, maliit na bagay, big deal. Yung parang umaabot na kami sa malaking bagay, hindi naman yun yung context ng pinagmulan. Parang ganun po. Is that exclusive to him? Or kahit na babae siguro yung nangangasiwa ng bahay at may natapon? Di ba't mainit din naman ang ulo ninyo? Hindi din po kasi ako ganun eh. Well, hindi ko sinasabing ikaw. Di ba't normal naman yon? Hindi ko po masabi sa iba kasi po sa kinalakihan ko po, sa upbringing ko po, hindi po ganun. Well, kung pag-uusapan natin upbringing mo, he can very well use his upbringing. Sa bahay namin, pag may natapon, mainit naman ulo ng nanay ko, pero okay lang tatay ko. So, will that be valid? Ano po yun? Okay. Kasi if you tell me na yung upbringing ko po, hindi ganon, di pwede rin niyang gamitin sa iyo yung upbringing niya na pwede niyang sabihin na, sa bahay namin, pag yung tatay ko nakatapon, yung nanay ko mainit din naman ang ulo at okay lang naman din. So, that will be biased. No? Ganito, Angela? Hello? Yes po, here po. Okay. I understand where you're coming from. I just don't know exactly. Alam mo ganito, kung halimbawa yung mister mo ay nakatayo sa harapan natin o nanonood ngayon, nakikinig sa atin, what is specific adjustment you'd want him to do? Kasi, sorry, hindi kita nagigets. Ano po ang gusto mong gawin niya? Be specific about it. Don't be in general. Ano po yun, ma'am? Emotional support lang po talaga, Papa Jack. Yun po yung iniyak ko sa kanya eh. Like, give me an example ng hindi niya nabigay. For example po, feeling ko yung turning point ko po this year was yung nakunan po ako. Mm-hmm. Nagpa-ultrasound lang po ako mag-isa. Yung mga ganun po. And then when I found out na nakunan po ako, wala ka ding narinig sa kanya. Yung parang normal, it's a normal day po. So, siguro, ewan ko din po. Okay. Ako po yung parang ang feeling ko po kasi parang am I asking for too much? You're not. You're practically just being reasonable. That's completely fine. I mean, it's ano yung tawag nito? It's given that you ask for these things. Kanino naman hihingin yung emotional support doon? Sa barangay chairman nyo. Siyempre sa kanya, siya yung mister mo eh. Di ba? Yes po. Okay, now, ganito. This might sound off to you, but this is an inquiry. I'm not here to assume anything. Ready? Yes po. Okay. Baka lang. Kung mali ako. Baka naman kasi pakiramdam mo the pain is exclusive sa iyo. Kasi dalawa kayong magulang eh. Siguro po. Actually, Papa Jack, naisip ko din po kasi yun eh. Kasi baka kasi iba-iba naman po yung tao, di ba? Yes, ma'am. Iba-iba po mag-address ng emotion, iba-iba po mag-address ng problema or mag-cope sa problema. Siguro po ganun. Baka po. Pero kaso wala din po kasi ako narinig sa kanya. Parang ang sabi lang niya, wala na. Okay. Tapos, back to, parang ganun. Well, kasi, ganito it could be that your interpretation is wala siyang pakialam. Or it could be his way of dealing with his own version of pain. Kasi sa usapan natin, I feel like you feel that you have the exclusive right to pain. Dalawa kayo dyan, ma'am eh. And if you were hurt, have you inquired sa kanya kung... Opo, tinanong ko din po. Kasi sabi ko sa kanya nung kinausap ko siya, sabi ko, hindi mo ba naalala na nung time mo yun, back in November this year? I'm sorry, ma'am, hindi ko nag-get you. Iluwa niyo po yung telepono. Ay, sorry po. Ayan. Sorry po. Ayan po. Clear po ba? Yes. Ano po yun, ma'am? Sorry. So, sinabi ko naman din po kasi, tinanong ko din po kasi sa kanya. Kasi feeling ko ako din po yung reason. Kasi pinilit ko po magtrabaho kahit I was advised to
to do some bed rest. Pero in-adjust ko din po. Nagpahinga din po naman po talaga ako. Siguro may guilt lang sa side ko. And then sa kanya kanausap ko naman siya na parang baka siguro it's not for us sa ngayon. Baka we can try next time. Oh, so that's coming from where you're coming from. What about Yes po. what about from where he's coming from? Wala naman pong nasasabi sa akin. Did you ask? Yes, I did po. How did you Tahimik ask? lang. Tinanong ko din po parang ano po ba yung nafe-feel mo na yun na hindi ko naibigay to, na pinag-pray natin, mga ganun po. Okay. Alam mo, there's so much in that context on how you ask the question. Kasi parang alam ko din naman po, nakikita ko din po yung side na sinabi mo, Papa Jack, na baka silent battle nga lang siya, baka hindi nga lang niya pinaparamdam kasi pag pinakita niya pa sa akin na emotional, may problema pa siya emotionally because of that, dadagdag pa yun sa akin. So, parang gets ko din naman po yung part mo. Pero yung sa akin lang naman, at least kahit isang beses lang, hindi talaga. Ganun po. Kahit isang beses, wala talaga. Wala kang masabi na, sorry, baka hindi lang talaga. Ako, sa akin, galing na mismo na baka hindi lang para talaga sa atin. We could try mga ganun. So, yun naman po kasi Papa Jack, kahit makita ko lang yung, kahit katiting lang po, where in fact, hindi ko na dapat yun ina-ask, hindi ko na dapat yun binibay. So, Yeah, I agree with you. But ako, ina-assume ko lang ngayon. How did he deal with the pain? Kasi parehas kayo magulang yan eh. hindi ko po masabi kasi wala po akong nakita. Ang nakikita ko lang po talaga What if... siya. Okay. Naglalaro lang po. Yung mga ganun. But what if, Angela, what if he refrained himself from talking about it because he didn't want... Emotional baggage pa, additional. Don't finish my sentence. That's your problem. Ano nga tanong ko, ma'am? Total tinapos mo? Yung baka hindi niya lang pinakita yung emotional. You're wrong. You are complete. That's the problem. There's so much to learn just by being quiet. Can I finish my sentence? Yes. Okay. What if he refrained himself from talking about this? He's wrong sa part na to, ha? What if lang? What if he refrained from talking about it because he didn't want to go down to putting the blame on you kasi sinabihan ka ng doktor na mag-bed rest and you did not do it? I'm just entertaining the scenarios, ma'am. Mm-mm. Akin lang to. Ganito, ma'am. Can I tell you my thoughts, ma'am? Yes po. Okay. Mas okay nga kung may, may perspective. The baby po that na you, the baby that you lost was unplanned. Ay, hindi po. Plan po. Hiningi po talaga. Pinag-pray po talaga namin. Okay. So, there you go. So, plano niyo yung dalawa ito. Mm-mm. So, therefore, we cannot assume na ikaw lang nasaktan. Yes po. Gusto po yun. So, we could very well say that he was hurting as well as you were hurting. Yes naman po. Okay. But you expect some things from him that he couldn't do. What if he was just hurting and it's his way? Gets ko naman po. Pero kasi po, hindi po ba mas
I don't want to, hindi ko naman po nile-level po ha, pero kasi po parang yun nga po, na-burnout na lang po talaga ako. Bakit sa lahat po ng ganito, ako pa yung naging ganito, like ako pa yung binawian, parang ganun po. Parang I don't know sinasaya- I don't know the answer to that. Well, what's the point of that question? Yun lang po yung tumatakbo po sa isipan ko. Wait lang, ma'am. That's telling. Ano po yung tanong mo ulit, ma'am? Sorry, naguluhan. I want to be attentive sa part na yan. What was the question again po? Yung bakit ako po yung ginawa ko naman po, naging mabait po ako, naging, I stepped up yung ganito. Pero hindi po ako nagsisisi. Yung parang hindi naman po biniblame ko yung husband ko for that reason. Kasi baka nga din po talaga. Not sure, yung nasabi din po naman ng doctor sa amin, pinaintindi na sa chromosomal problem yung issue. Kaya hindi nagtuloy yung pregnancy. So, hindi naman po on the blaming side. Yung sa akin lang po kasi, can you at least show up on the emotional side, on the emotional support? There is no doubt that you deserve what you are asking for. Mm-mm. Not at any point sinasabi ko mali ka na hinihingi mo sa kanya to. The reason why we're having this, itong exploratory conversation na to sa part na yun, is I want to understand why. Kasi yun rin ang tanong mo, di ba? Wala din po ako sagot, Papa Jack. Exactly. Kaya that's why we're here to entertain all the angles so we can understand. So I want to know, ganito ma'am. Let's get it off the way, yung part na ikaw ay nag-work at siya ay nasa bahay. Kasi setup niyo yan eh. Okay? We cannot fault any one of you for having that setup. Kasi yan ang given setup ninyo eh. Had it been it's the other way around at siya nag-work at ikaw yung nasa bahay, walang problema ang mundo dito eh. But your setup is the other way around. You provide the bread, he looks after the house. Okay, so setup niyo yan. Wala tayong magagawa sa part na yan. If that doesn't work, kasi ewan ko lang ma'am, baka nabigla ka lang kanina, pero sabi mo naman, okay lang kasi I'm earning okay. I'm earning well. Ang problema ninyo is that nagdalang tao ka for a third baby and you expect him a certain demeanor from him that you did not get. So sa madaling sabi, you were not able to entertain the pain of your loss kasi hindi niyo napag-usapan because it looked like as if wala lang sa kanya. Apart from that, Papa Jack, siguro iyan po isa. And then the second part is parang I did not have time to grieve. Yun nga po, kasi I did not have time to process, to rest, to really rest well my body, my mental health. Kasi po, I really have to step up. Hindi naman po kasi hinihintay yung bill. Exam. So there you go. So don't you think it's about time that you change roles? And then, let's go back to the history po kasi, Papa Jack. Sa akin kasi may sense of security siya kasi kaya ko po magtrabaho, kaya ko po magtiis. With him kasi kung iasa ko yung change role na he would be the one to provide. Ang question lang po kasi na naiiwan sa amin dalawa pag pinag-uusapan namin is for how long? Kailan lang yan maglalast? And then pag konting ipit sa work mo, magre-resign ka. And then what will happen next? Well, because maybe he has an escape plan kasi may work ka. Then make him the sole provider. So he knows the burden of just him being the last resort. Yun po kasi kaso yung mali po sa response na sinabi niya is ang mangyayari yung mama niya po yung magiging escape plan niya. So yung sasagot po sa amin yung mama niya ako nga po kasi yung gusto ko po kasi is you learn to stand up on your own. Makita ko na ikaw naman yung mag-effort sa amin. So ayun pala yung detail na isa na ngayon ko lang narinig. Pasensya na po talaga, hindi po talaga ako marunong magkwento. It's okay. So,
Parang much better po at least magtanong ka na lang. So, It's okay. So meron pala siyang, that's why he does not take a lot of yung kanyang responsibility that seriously because meron siyang backup plan, you primarily, at kung sakaling you stop working, he will have his mom. yes po, yun po. Now it makes sense. Kaso po sa akin po kasi pag kasal ka na po, okay lang naman po kasi tumulong yung parents, di ba? Andun naman yung purpose ng parents to help you, to assist you. Ang nangyayari po kasi parang ako na yung nahihiya. Yung parang, huwag naman lahat iasa mo. Like, okay lang yung tulong, help is help. May tanong ako sa iyo, ma'am, na. Mm-mm. Kailan mo pa alam na backup plan niya yung nanay niya? Whether he told you that or naramdaman mo yan, kailan mo pa alam na backup plan niya yung nanay niya? Ngayon ko lang po talaga, like, ngayon ko lang po na ngayon lang po niya binigay yung backup plan na yun. Kasi yung mga sa previous years naman po, nangihingi lang naman po siya sa nanay niya. So hindi pala ito, wait lang, hindi pala ito usapin ng nag-usap kayo na ikaw yung magtatrabaho at siya yung domesticated. Relax lang talaga siya kasi may sense of security po kasi siya with whether umuwi man siya sa nanay niya, may sense of security siya. Whether kung dito man siya sa akin, may sense of security siya. kung ganun so, pala, bigla ako natawa sa part na to. Kung ganun pala, bakit pa kayo nagplano ng pangatlong anak? Yung ano po, hindi ko din po kasi alam. Medyo doon po pa nga ako sa part na yun. So, kasi tinanong kita kanina kaninang plano yun? Sa amin naman po dalawa. So, I mean, if you're telling me that he is that unreliable, don't you think it's a little bit, it's a little bit premature to plan for the next baby? Capable naman po kasi ako. Yun po yung sa akin. Magulo ka rin Angela. Hindi ka nga capable kasi nga, here you are, that's exactly your complaint. Hindi ka na makahinga. There's no room for you to even take a breather kasi nga, ikaw yung inaasahan. So stop saying na capable ako kasi babalikan kita. Capable ka pala, ba't nagre-reklamo kang hindi ka makahinga? Pag capable po ba, hindi po ba deserve magpahinga kahit ilang buwan, But if that's my point, but if you exude that energy na capable ka, tapos batugan yung mister mo, anong aasahan mong outcome, madam? I mean, you are creating your own problem kung ganyan ka, ma'am. Gusto mo magpahinga and here you are saying na capable ka naman. Paano yun? Tama ako yung mister mo, nakikinig ako ngayon. Sasabihin ko, capable ka naman eh. Hindi naman si mami eh. Hindi naman. Ewan ko, Papa Jack, siguro nga din right now, as of right now, gusto ko nga din po may anak eh. Ewan ko, feeling ko postpartum, yung parang effect na din siya emotionally. No, ma'am, no. I think there's so much basis, no. May basis ka dito eh. Hindi ito baseless eh. Hindi ito nalungkot ka lang at unexplainable yung lungkot mo. There is really merit kung bakit ka malungkot ngayon. And I get you. There is really merit kung bakit ka malungkot ngayon. Yung gusto ko lang po talaga, Papa Jack, bottom line, yun nga, kasi hindi ko nga siya maasahan financially. I took that role and it's fine with me. Yung gusto ko lang po yung emotional side. And I do understand it's not an overnight change. Hindi ka naman natutulog tapos gigising bago ka ng person, di ba? Yun, at least naman sana konti, makita mo yung changes na ay, may emotional support pala yung tao sa akin. Yung ganun po. Ganito, kaya hindi ako makareact sa part na yan. Kasi,
Hindi ko alam kasi kung ilalabas natin lahat ng topic ninyo at emotional lang pag-uusapan, I will just go ahead and tell you na magkaiba kayo ng pagdadala ng problema eh. Kasi plano yung dalawa ito eh. You both failed in the same mission of having the third baby. Inyong dalawa yan eh. Mm-mm. Di ba? Inyong dalawa yan. So you both failed. You were both, the two of you lost something so valuable. So if you're telling me na I'm hurt this way, I don't know his side but I'm sure he is hurt some other way. Now, hindi yun ang problema. Actually, nagugulong sa problema mo. Yun ang, at face value yun ang problema nyo. Kayong dalawa. But what you're telling me now is that, teka lang, nag-prompt yung ano. Wait lang po ha. But what you're telling me na ma'am is that you would have wanted to take a break. Hindi din naman po eh. Hindi ko din naman sinabi sa kanya na siya na agad. Wala po akong sinabi na anything okay po. No, na hindi ma'am. That's what you told me. That's what you told me. You told me na hindi ka man lang nakahinga. You would have wanted to take a break. Yes po. Pero hindi ko naman din po sinabi na I would take a break from everything. I just want to take a break. Yung parang konting pahinga lang po. Hindi financially, hindi sa work, hindi etc. Yung at least I would have my own time. Okay ma'am, maybe I'm getting the wrong concept of break. Ano pa kahulugan ng break? Mag-Starbucks ka? Magasagada ka? Matutulog ka maghapon? Ano po ma'am? Yung may me time lang po ako. No matter what I do, wala aalis po ba ako? Kasi po hindi po ako makaalis din. So you want that? That's very specific. Like Okay. yung parang at least a breath of fresh air kumbaga, Papa Jack. Yung parang at least malabas. Okay, gets ko. That's very valid kasi specific eh. 'Di ba? Parang cravings natin 'yan. Gusto ko ng sinigang ngayon. Wala, yun ang gusto ko, no? And that's exactly where you're at right now, no? You want a very specific thing and you think that will make you feel better. Tama? Yes po. Okay, Yes. did you tell him that? Yes po. Kaso Okay. ayaw din po. Ang problema kasi ayaw din po ako ipag-drive eh. Ayaw mo yun. Okay, hold on. Nagulan ako. You want a me time para ipag-drive ka niya. Malayo po kasi yung bahay namin sa city. So, the only way is ihatid niya ako from somewhere and then ganun lang po, Papa Jack. Yung basic ba na kahit ihatid mo naman lang ako na nga nagpagas ng kotse, hindi mo pa magawa. Yung mga ganun po. Okay, ma'am, sorry ha. Na-stress ka na po ba, No. Papa Jack? I want to understand you. It's just that maybe you are not communicating what you want exactly para maintindihan niya to. So you wanna be alone but you want him to drive you to where you wanna go. Oo naman po, hindi po ba part yun ng partnership? Na parang kahit man kahayaan mo yung asawa mong maggala-gala dyan, ihatid mo man lang para sure na, Okay. na safe yun. Well, you are right. You are not wrong. You are not wrong. Tama ka doon. But if I remember it right, sabi mo rin kanina, he was, I don't remember the exact word, but you said it's as if he was not participative dun sa loss. Parang ganon. I don't remember the word. No? Parang ganon. So you want him to participate in grieving the loss of your baby, but to a certain extent lang. Hindi naman po totally na to a certain extent. Well, yun, At least ma'am, po, yun talaga, yun, ihahatid ka lang niya, you'll be on your own, and the pain will be exclusive to you. What about him? Labas to sa usapan ng pagiging batugan, may trabaho o wala, ikang provider or whatnot, you lost the baby, both of you. ewan ko, siguro po, Papa Jack, magulo lang din po talaga yung utak ko. yung Hindi, ma'am, hindi ko- let's figure it out. Let's figure it out.
I'm here. I'm here. I'm here. Andito po ako. Tinawagan mo ako, I'm here. Okay? I want you to get what you want. Let's try to find a way to communicate across what you want. Can we do that? Sige po. Okay. Isa-try ko din po. Let's do it some other way. Let's be at the very least, let us be animated. Okay. If I am a genie right now and you have 3 wishes, specific, what would those be? Isa lang po yung gagamitin ko dun, yung naman po, emotional support lang po. Emotional, Yun lang po, wala na pong, emotional medyo support. yun po. And your emotional support comes in the form of drive me to go somewhere and grieve the loss of our baby on my own. Hindi po. In general po yun, yung buong Ma'am, emotional support po. Hindi lang po, gawa lang po kasi namatayin po kanilang anak o nakunan ako. Yes, ma'am. In general po, Papa Jack, hindi lang naman po siya walang emotional support kasi nakunan po ako. Wala po kasi po siyang literal na emotion. Parang, for the lack of better term, gamit na po social, pero nonchalant po kasi siya. Kailan mo pa alam Na ano po. na nonchalant siya? Wait lang ha. Let me just cut you a little bit off. Okay lang po. Sige po. Okay. Sa mga tao sa TikTok, stop telling me hindi ko to naiintindihan. Alright? Don't tell me that. Naiintindihan ko to. I get exactly what... Look, our goal here, alright? Our goal here is that Angela gets what she wants. And that will start from her communicating it to her husband. It's either that o maghiwalay sila. We cannot just go ahead and say, batukin niya mister mo, walang kwenta, maghiwalay na kayo. Are we solving a problem? Hindi po. Ako po ba tinatanong? Kasi No, po, itong mga taong to. Kung ganun ang direction ninyo, well, to begin with, wala tayong sinusolve. Ginagatungan lang natin yung caller kung ganun. Yes po. Tama po yun. Kaya po na. Alright? To be honest, So wait lang mama. Don't tell me hindi ko to naiintindihan. I get it. Stop telling me na hindi mo nagigets. Nagigets ko po. Meron siyang asawang nonchalant who does not know how to take in cues. Hindi alam ng mister niya kung paano magbasa ng cue. That's why I'm explaining it to her kung saan nanggagaling yung mister niya walang trabaho. You conclude agad-agad. Nag-conclude kayo kagad-kagad dyan. Yung problema sa inyo, masyado kayong jumping the gun. Nanggagaling nyo. Meron pa kayo sabi, psychological clinician, ganyan ka ba? Nakajudge ka kagad? Fronting your profession? Really? I get it. I've been doing this. Ilang taon ka na clinician? I've been doing this for 25 years. 25 years. Baka nangangarap ka lang palang mag-aral nun. Ginagawa ko na to. Look, guys. We are going to squeeze out the problem from them. Okay? Ano yung mga problema ni Angela? Okay siya na siya ang nag-work. Hindi problema yon. Alright? Ang problema ni Angela, may mga times sa pagod siya, hindi maintindihan ng mister niya kung kailan magbibigay ng emotional support. Tama ba ako, Angela? yes po. Okay. Dagdag pa niyan, nakunan siya, hindi maintindihan ni Angela na kung kaya mo akong bigyan o kung kailangan ko ng emotional support sa mga araw na pagod ako, mas lalo dapat ngayon kasi nawalan ako ng baby mattress ko to, ako ang nawala, naramdaman ko, diba, do this for me. I get it. Naiintindihan ko si Angela.
Mm-mm. All right, let's go back to, I'm sorry, Angela. I'm Sorry sorry. din po. No, no, it's okay. Umiinit pa tuloy ulo ko. Mama, it's okay. It's okay. So you don't have any. You are here to ask, di ba? I'm sorry for this. I'm really sorry. All right. Let me go back to the point kanina, ma'am. Okay lang po ba, ma'am? Yes po. Okay. So lang. I really believe that you think that the pain is exclusive sa inyong dalawa. Sa iyo lang. That's why when you wanted to move on and deal with it, you should be on your own. I think that's Yes not po. I think that's not okay. You should face this, the two of you. Regardless kung ano yung mga ayaw mo sa kanya, this is your plan, kayong dalawa. No matter how, kahit gaano po kabulok yung plano niya na pag nagka-baby kayo, pag sumabit siya, may nanay naman siya, kahit gaano kabulok yun, ma'am, this is a plan that the two of you had. Kayong dalawa gumawa nitong batang ito. Pangit naman gawin mag-isa lang to, di ba? And you lost the baby, kayong dalawa. I mean, the grieving process must be coming from the two of you. Dapat dalawa po kayo. Mm-mm. That's why, kaya ka napaka-specific po ng tanong ko. So you want him to be a part of the grieving process to just a certain extent. Ipapagdadrive ka lang niya, you're on your own. Magigrieve ka on your own. What about him? Uuwi siya mag-isa. You have to understand this. Na ipagdadrive ka niya, magluluksa ka mag-isa, dalawa kayo dito eh. So paano naman siya magluluksa? Kasi ma'am ganito. Halimbawa pinag-drive ka po niya. Mm-mm. Halimbawa ma'am, pinag-drive ka niya, inuwi ka niya sa bahay ninyo. Nag-grieve ka mag-isa. Tama? Mm-mm. Umuwi na siya sa inyo. Nung okay ka na, or nung medyo natanggap mo na yung pangyayari, babalik ka. Siya naman ngayon na mag-grieve, hihilingin niya sa'yo. However crazy his conditions are, you have to give that to him. Mm-mm. O di lalong paulit-ulit ang problema. Mm-mm. Among other things, ma'am, yung grieving process po ng anak ninyo, nakikiramay po ako. I don't mean to sound as if I'm condescending sa iyo, nawalan ka po ng baby. Ayoko maramdaman mo to, ano. I think this is a classic case of lack of communication. Ganun nga po, Papa Jack. The two of you refuse to tell each other. Diba? Mm-mm. The two of you maybe refuse each other. Na magsabi ng nararamdaman. Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa to, paano nag-umpisa ito, at what point na tumigil kayo magsabi ng mga pain siya sa bawat isa. There are certain gaslighting part na narinig ko sa iyo ngayong gabi. Like, okay po ako na ako nag-work. No, hindi ka okay. Takot ka lang ipasa sa kanya kasi wala kang tiwala sa kakayahan niya. Mm-mm. Hindi ka okay, ma'am. Hindi ka okay na nag-work ng ikaw lang. Takot ka lang ipasa sa kanya kasi wala kang tiwala sa kakayahan niya. Inipon naman niya yun, ma'am eh. Siya naman actually ang nagsabi sa ang nagpakita sa iyo na he is not going to maintain a job. Ganito, ma'am, ano? Yung pagkawala ng baby niyo, that's part of a painful history niyong dalawa. But don't you think it's about time that ipasa mo na sa kanya yung obligasyon and stop making him feel that you're going to catch him? So he can learn the value of how to be the last, kasi ma'am, ang pagkakaintindi ko sa kwento mo, you are the plan A, you are also the plan B. Mm-mm. Hindi kaya, BCD, lahat na alphabet po ata, Papa yes Jack. ma'am, hindi kaya mas maganda po na ipasa mo na sa kanya. If mag-a-adjust kayo sa lifestyle niyo, then so be it. So he knows that he will be responsible providing the food on the table. Kung paano niya didiskartehan yun, ma'am, kung hiingi siya sa nanay niya o magtatrabaho siya at hingi ng pandagdag sa nanay niya,
Hayaan mong diskartehan niya yun. Hmm. Then maybe kapag hindi sapat yung makikita mo, then you decide, oops, I don't wanna be with this man anymore. Let me walk away from him. Actually, nag-a-align po yung sinabi mo, Papa Jack, sa nasabi ko din sa kanya. Kasi siguro nga po, baka may mali din po ako kasi na-tolerate ko na ganito, na ganyan. Yung Sorry, I don't want to use the word tolerate. You enabled him because you fear for the comfort of your kids. parang ganun po. Gets. Okay, tuloy niyo po. So, sinabi ko po sa kanya, okay, siguro enough na din yung ilang 2 years of your rest. Kung gusto mo, tulungan pa kitang maghanap ng client. Akong ng resume mo. Tulungan kita para pupunta ka na lang ng interview, mga ganun na part. Alam mo, mas maganda. Gusto mo na crazy suggestion? So, ano po? Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang tulungan. Huwag mo spoon feed. Hindi niya masisisi ka pa. Ba't dito ba ako in-apply? Hindi ko gusto to. Hayaan mo siya. Sabihin mo sa kanya, okay, I'm working in the last 6 months. After that, you're on your own. Ikaw na mag-provide sa amin. Gusto ko maging hands-on bilang nanay. Ako magpapaligo sa mga anak natin. Ako magluluto. Pagluluto kita, maglilinis ako ng bahay. Let him work. Maybe siguro after a year na nagtatrabaho siya, if you wanna join in and help him, pag na-form na niya yung habit of earning for the family, then maybe mag-work out it. But for now, you really have to teach him. Or, do you wanna hear this? Sige po. Or walk away. That's the last thing that I wanna tell you. Walk away. Ako, ma'am, alam mo, nandun ako sa part na sasairin natin ang lahat ng pwedeng paraan to make this work. You've put a lot on the line. Might as well go all the way through. Pero kung wala talagang pupuntahan to, ma'am, walking away could be an option. But right now, sa ngayon, pwede pa pong gawan ng paraan. You provided him so much comfort and convenience. You provided this guy so much comfort and convenience that it made him feel and think that it's okay to put the burden on your shoulder because you are just always strong. That's the curse of people na malalakas. No? Akala ng iba wala kang kahinaan. Totoo po. Yeah. Balikan ko lang po yung sinabi mo kanina. I have a dream for you. May pangarap po ako sa iyo. Gusto mo marinig? Sige po. Pangarap ko makapagpahinga ka the way you deserve to rest. Take a deep breath. Take things slow. Lay down without alarms. And just let the time pass you by. It might feel unproductive for someone na masipag gaya mo, but masarap yun. That, I dream that for you. But, problema dito, if you keep on hustling, it's not going to trigger anything sa kanya. It's not going to trigger anything sa kanya. Kasi okay eh. Okay. And you have to remember, ma'am, no, that men are creatures of habits. This is science. Men are creatures of habits. Pag sinanay mo ang lalaki, it becomes nature sa kanya.
Did I make sense, Pam? Yes po. It's time. Actually, Mm. hindi lang din naman po ikaw yung nagsabi niyan, pati yung pamilya ko po. So, yun nga, para lang din akong pasyente na nag-ask ng second opinion, baka may other angle akong hindi nakikita. But then, at the end of this, parang ganito, parang same lang yung Yeah. mga Alam mo, advice. if anything, Angela, Mm-mm. what exactly I'm telling you is just simply doing all that you can, all the options that can be had for one last chance. If it doesn't work, maybe it's not meant to work a lifetime. Mm-mm. Diba, no? Mm. Can I invite you into something, ma'am? Sige po. Can you make the loss of your baby your focal point to ask each other how are the two of you emotionally? Okay naman po. No. Pwede ko naman. I meant the two of you. Like, pag-usapan po namin, like, heart parang, I don't know if pag-usapan is the right term, but magluksa kayo na magkasama. I don't know kung anong version niyo po niyan. Kasi plano niyo to magkasama eh. Nung nag-fail to, pag-usapan niyo po yan. Don't leave the elephant in the room just floating in the air. totoo po. You haven't, it's not okay that you grieve on your own. Mm. Hindi okay yun. Hatid mo ako mag-luksa ako mag-isa. Drive, no. This needs to be the two of you. Mm. Ang hirap maging matapang tsaka na masipag, no? Totoo po. Tsaka isa din po kasi sa iniisip ko po kasi, for example, if I walk away, paano po yung mga bata? Like, parang, of course, kasi instilled sa mind natin na we have to, na magstay ka para buo yung pamilyang maibigay mo sa bata. Pero sa side ko po kasi, paano po ako magbibigay ng buong pamilya kung hindi po ako buo? Parang, ganun po. Okay. Well, I have a reaction to that. Number one, let that be the last option. I'm not saying makipaghiwalay. I'm just saying, wag mo isara yung pintuan mo sa option na yan. I mean, you don't want to spend a lifetime being with someone who cannot be a partner to you. We can agree on that part. Tama? Yes po. So walking away must be an option, but it should be the last one. Pag walang-wala na, Mm-mm. 'di ba? At least aware ka doon. And number two, kung ang litanya mo lang is ano 'yun, paano yung mga bata? Huwag ka mag-alala, hindi sila magiging pandesal, ha? Tao pa rin sila. Hindi ikaw ang unang nanay na nawalan ng asawa at naging single mom at may mga anak. Okay? Because if it's your only option, because at some point, Angela, you have to protect yourself. Hindi ka pwede magpakananay pero wasak ka. Kasi nasa isang bahay ka na yung nangwawasak sa'yo ay yung lalaking kasama mo. Hindi pwede yun. Mm-mm. Gets? Yes po. Mm-mm. Pero let that be the last option. But your kids will be okay. Alam mo ba't ko nasabing they'll be okay if in case?
Ikaw nanay nila eh. Aren't you the superman of the family? Ha? Yes po. Yes. Sana ganyan din yung marinig ko, no? Mas naririnig ko po kasi sa iba. Yung mga ganyan. Aren't you the superman in the family? So, your kids will be okay. There is no doubt sa part na yan. Mm-hmm. But then again, before anything else, talk. This is a classic case of lack of communication. Mm-hmm. Mamaya feeling niyo okay lang na ikaw nag-work. You have to communicate your frustrations, your pain sa kanya. Kung wala talaga mangyari din, you have the option. Mm-hmm. You'd rather give this a fighting chance than give up. Tama na? Mm-hmm. Did you agree? Yes po. Intindihan ko. Gets ko naman po. May babalikan lang ako. Hindi ko ito binanggit kanina because it will not sit well with you. Ready? Yes po. Alam mo nowadays, we talk about yung nonchalant na yan as if it's as if it's a sickness or illness. It is not. 99% of men are nonchalant. Kung yan ang definition nyo yan. Because men are emotionally lazy. Women are emotional. Men are emotionally lazy. Men draw their emotions by reacting to what's around them. It's either a man will react or shut off. Nandun lang po sa dalawang yan. Mm-hmm. If you approach any man, an emotional inquiry that will put him to be defensive, you will get nothing. Mm-hmm. But if you approach a man, tapos inclusive ang approach mo, you'll get what you want. Did it make sense po? Yes po. Mm-hmm. Okay. Baka makatulong lang po ako sa part na yan. Sabi na nag-comment, paano pag nananakit na? Wag nyo, wala, hindi, kwento mo yan ma'am, tawag ka sa akin na para maguguluhan pag sinali ko yan dito. Ha? Iba po yan ha. Ulitin ka ma'am ha, yung nonchalant na yan, na weaponize na kasi yan eh. Okay? So invite him to talk. Kung wala talaga, remember the option. Diba? Ay, nawa. Unfair mo na? Unfair na? Hindi naman siguro yung buhay. Ano unfair? That's what you do when you're in a relationship. You do a lot of unfair things. And hopefully, ganun yun eh. Hindi ko nakikita ang unfair, Papa Jack. I just considered it as a compromise to work the relationship out. Sometimes, siguro, hindi nga dito ako naniniwala sa Sorry, natawa ako, no? Okay, ibang-iba na, no? Ang galing mo, natuto ka agad, no? Ngayon, compromise na kanina, unfair lahat ng bagay sa kwentuhan natin. Ngayon, compromise na. Well, I like the attitude now. Kasi yung compromise pala yan, bakit pa tayo nag-usap na mahaba?
Ang gulo. Ibig sabihin, may nabago sa mindset ni Angela. Well, I'm proud of you. I hope he treats you better, ma'am. I hope. You deserve that. But then again, sa usapan natin, that's not within our control. I can only wish that part. I hope he treats you better. Okay po, ma'am. Sana po magkatotoo yung mga wish mo. Madami din po kasing nag-wish. Yes. Sana po the more entries you send, the more chances of winning sa part na to. Alam mo ba, Angela, alam mo kung bakit magkakatotoo yan? Kasi dalawa lang kayo sa relasyon na yan eh. Ikaw willing ka. Ang kailangan mo lang gawin is to convince the other one. 50% done na ito. Tama, mali? Tama po. As long as there's, sa isip ko po kasi basta may isa na willing to work it out. Siguro naman po. Alam mo kung ganyan ka noong umpisa, hindi tayo humaba eh. Nagalit-galit pa ako. Yan din pa na marinig ko Magulo sa'yo. lang po talaga. Well. Magulo lang po talaga yung isipan. So, alam mo na sa daming, ba't iba kasi yung naririnig mo from other people na I don't think sometimes it helps. So, Thank you for having this conversation with me, ma'am. thank you din po for listening, Papa Jack. Bye-bye, ma'am. Thank you po. Bye-bye.